Ang pagtatapos ng laban ng Nagumo versus Minimalist ang nagpatunay na hindi lang basta-basta ang lakas ng mga assassins na kabilang sa order. At dahil sa may isa pang natira sa mga death row inmates ay panahon na nga din para magpakitang gilas naman etong si Taba. Kaya naman sa video natin to ay i-review na natin ang chapters 47 to 50 o yung full fight na labanan netong sila Sakamoto versus Apart. At makikita din natin ang pag-extra nitong old geezer na si Mr. Takamura para bigyan ng konting pabor ang ating bidang si Sakamoto. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Amman mo ari da na. Sa pagsisimula ng eksena ay dinala tayo dito sa apartment netong si Kashima, kung saan ay kasalukuyang kausap neto ang big boss na si Slar patungkol sa dalawang inmates na napabagsak na. Pero sa kabila nito hindi naman nag-aalala ang mga ito dahil ayon sa kanila ay eto nga daw yung inaasahan nila base sa kanilang mga plano. Subalit bago nga natin malaman kung anong plano ito, bigla na lang inambush etong si Kashima ng natitirang inmate na si Apart na siyang nakaabang na pala sa apartment netong si Kashima para atakihin ito. Makikita nga dito ang biglaang pagkilos ni Apart at gamit ang strings ay sobrang bilis niya itong naipulupot sa buong katawan ni Kashima dahilan para hindi na ito makapalagpa. Dito ay nagkunwari pa si Kashima na wala nga daw siyang alam na rason kung bakit tatride rin sila ni Apart. Subalit sinabi naman ni Apart na wag nga daw itong magkunwari sapagkat naaamoy niya nga daw dati pa na may hindi magandang balak ang mga ito sa kanila. Bagamat ganun pa man nagpapasalamat si Apart na pinakawalan sila ni Slar sa pagkakakulong. Subalit hindi niya nga daw papayagan na gamitin lang siya para lang sa pansariling interes ng iba. Inireveal niya nga rin dito kay Kashima na narating niya ang ganitong titulo sa pamamagitan ng pansariling desisyon kung saan ang mga tinapos niya ay yung mga wala mismo sa listahan ng target na ibinigay ni Kashima. At dito nga sa mga sumunod na eksena makikitang naghiwa-hiwala yung enhanced body nito. Diniklara nga dito ni Apart na ang gusto niya nga magkaroon pa siya ng mas marami pang connection sa mas maraming tao. Which is isa nga itong banta na pumaslang sa kahit na sino mang makakasalubong niya nang wala man lang sapat na dahilan. Pero despite niya dito sa pag-aalalang to ni Kashima nagsalita dito si Slar na nasa kabilang linya pa rin at kanina pa pala nakikinig sa pag-uusap ng dalawa na huminahon nga lang daw ito at hayaang mangyari na lang yung dapat na mangyari sapagkat maaaring mas makinabang pa sila dito ng mas malaki. Meanwhile, dito naman sa Tokyo Tower makikita itong si Yusuke na medyo namamangha sa sahig na gawa sa salamin. At habang kinikilatis niya ito, mula naman sa baba saktong napadaan si Apart in which ay magsisimula na nga sana ito para sa sinasabi niyang pag-connect sa ibang tao na ang ibig niya talagang sabihin literal niyang paghihiwa-hiwalayin ang mga parte nito upang makita ang mga nilalaman ng kahit na anumang gusto niyang malaman. Dito nga bago pa man mangyari yung balak ni Apart ay bigla na lang kinalabit ni Hisuke yung gatilyo ng sniper rifle rekta mismo sa glass door. At makikita pa natin gamit ang isang ricochet shot ay nakapitong beses itong nag-bounce mula sa mga nabasag na salamin bago pa man ito tumama sa dibdib ni Apart. Makikita naman dito na just in time ay nagawa pang masalag ni Apart yung bala ni Hisuke gamit ang isang kamay na may nakapulupot na strings. At dahil dito hindi rin nakapenetrate yung damage ng bala sa kanya. Nagulat naman si Yusuke at naikumpara na yung combat ability ni Apart ay kapareho ng kay Sakamoto. Pero ang ikinagulat pa dito ng sniper yung damage na nagawa niya sa salamin na sa tingin niya sobrang mahal nito kung papabayaran sa kanya. Mula naman sa time span na yon ay sobrang bilis namang nakaakyat ni Apart sa Tokyo Tower na mala Spider-Man ang galawan at gamit ang strings ay nagpakawala ito ng isang napakatinding hagupit na sumira sa glass wall. Agad din namang gumanti etong si Hisuke gamit ang rifle, subalit bago pa man ito makalabit ang gatilyo nagkapira-piraso yung rifle niya at dito nga ay nagawa din ni Apart na paikutan si Hisuke ng strings. Sinabi naman dito ni Apart na kaya gustong-gusto niya nga daw gamitin ang strings na to dahil sumisimbolo nga daw ito ng pagkakakonekta ng mga tao. At habang patuloy sa pag-uusap ang dalawa, sakto din naman ang pagdating ng elevator sa kaparehong palapag ng kinaroroonan nila. Sa pagbukas ng pinto ay dito na ngay makikita ang legendary assassin at sa isang iglap lang ay makikita na lang bigla ang napakabilis na pag-atake ni Sakamoto na probably ngayon pa lang natin nakita. Dito nga itumalsik si Apart dahil sa napakatinding puwersa. At kung gaano palaging binabanggit ni Apart ang kagustuhan nitong magkaroon ng connection sa mga tao, dito nga sa eksenang to sa pagitan ni Hisuke at Sakamoto ay full display ditong ipinapamukha sa kanya ang tunay na pagkakaroon ng connection at pagkakaintindihan at kung hanggang saan abot ang pagtitiwala ni Hisuke kay Sakamoto sa mga ganitong sitwasyon. Dahil na nga din pala sa ricochet shot ng ginawa ni Hisuke ay dito na rin nalaman ni Sakamoto yung signal nito na nahanap na ng sniper yung target at makikita pa nating dala pa ni Sakamoto yung balang sinalo niya gamit lang yung chopstick.
Sa mga oras nga na to, lalo pa tatanggal na ni Granny Mia yung bigat ng tensyon mula sa katawan ng ating bida, ay nakahanda na nga din ito na harapin ng mano-mano ang pinakahuling inmate. At sa pagbangon dito ni Apart ay nasabi niya na kung ganito daw kalakas si Sakamoto ay baka ito na nga din daw yung matagal niya nang hinahanap na makakaintindi sa kanya. Sa pagsisimula ng bakbakan ay narealize agad ni Sakamoto na kinakailangan niya din agad mag-all out para mapantayan ang lakas at galing ng kalaban. Pero sa hindi inaasahang dahilan at kahit na ano pang gawin niya ay hindi nagtra-transform yung katawan ni Sakamoto sa slim form nito. Wondering kung ano nga ba daw yung ginawa ni Granny Mia sa kanya. Dito ay nagawang pabagsakin ni Apart yung kisame gamit ang mga string slashes. At kahit pa napakagaling ni Sakamoto na gumamit ng mga kahit anong bagay sa paligid niya as weapon bilang advantage, gamit etong string ni Apart ay talaga namang nagbibigay ito sa kanya ng kakaibang level ng versatility na kayang pantayan ang mga taktika ni Sakamoto sa laban. Bale ay sinubukan pa ulit ni Sakamoto na papayitin yung katawan niya, subalit hindi pa rin talaga ito gumagana. At sa patuloy ng paglalaban nila ay naramdaman ni Sakamoto na napakatalas ng strings ni Apart, kung kaya't sa bawat pag-atake nito, ang siya rin namang pilit ni Taba na iwasan hindi matamaan. Dito na nga ay nagsimulang maging agile ang ating bida at nasanay na igalawang napakataba nitong katawan ng mas mabilis pa kumpara sa dati. At dito niya nga rin naintindihan kung bakit hindi siya nagtatransform into his slim form dahil sa ginawa ni Granny Mia sa katawan niya. Dito ay ipinaliwanag ni Granny Mia kina Shin at Lu na sa pamamagitan ng pag-release ng pressure mula sa Danshan Acupoint ni Sakamoto ay maa-adapt na nito yung bigat ng katawan niya. At sa pamamagitan din nun ay maa-unleash lang ni Sakamoto yung full strength nito kapag ma-accept na din niya yung current situation ng katawan niya nang hindi magre-realize sa strength ng slim form nito. Dito ay naintindihan na nga din ng ating bida yung kasulukuyang sitwasyon, kung kaya't yung boost na to ay nagbigay sa kanya ng advantage against dito kay Apart. At mula dito ay nakapag-build ng momentum ang ating bida mula sa iba't ibang parte ng Tokyo Tower at halatang na-overwhelm dito yung serial killer sa dahilang hindi man lang ito nagagawang madepensahan ang sarili. However mga idol ay may pagkamatibay yung kalabang to ng ating bida. At ayon kay Apart ay eto pa lang yung longest connection o laban na na-experience niya, in which ay sa pamamagitan nito ay nagsisimula na nga din daw siyang mag-enjoy. At since nasa tingin netong si Apart medyo close na nga daw sila ni Sakamoto, ay inaasahan nito na makikinig nga daw ang ating bida sa backstory niya. Subalit git naman ni Taba na nararamdaman niyang napakahaba ng ikukwento nito, kung kaya't wag na nga lang daw. Dito ay nagpatuloy lang ang laban ng dalawa, in which ay talaga namang sa kabila ng advantage ni Sakamoto ay nagagawa pa ding makasabay ni Apart, at mukhang sa panel na to mga idol ay hindi na natin mapipigilan yung pagkukwento ng backstory nito. Ipinakita naman dito ang isang flashback kung saan bilang bata ay itinakwil na ng lipunan etong si Apart at ni hindi man lang nakakatanggap ng tunay na pagmamahal galing sa sariling ina. Subalit sa kabila nito, ang pinakaunang connection na nabuild ni Apart sa isang tao ay sa pamamagitan ng tatay niya, na despite sa sobrang busy nito sa trabaho at minsan lang siya bigyan ng oras, ay bahagya naman siya nitong naturuan sa kung ano ang tama at mali, na ayon sa kanya ay dito niya nga lang talaga naramdaman yung tunay na pagmamahal. Dahil sa absence ng taong nagpapahalaga sa kanya, sinubukan ni Apart na mag-build ng connection sa ibang tao. Subalit sa mga pagkakataong ginagawa niya ito ay nauuwi lang ito sa wala. Na even itry niya sa sarili niyang ina ganun pa din. Dito ay makikitang winasak ni Apart yung manigang ibinigay sa kanya ng tatay niya, in which ay eto na nga din yung nakasanayang ritual ni Apart every time makakatanggap siya ng rejection. Until one day ay masayang winelcome dito ni Apart ang kauuwi lang na ama sa isang kwarto na naninimahid ng dugo, habang etong nanay niya naman ay walang pakialam na nakatayo mula sa bungad ng pinto. So after nga ng insidente ng pagpira-piraso niya sa manika, ay nasundan ito sa pagpira-piraso niya sa aktwal na may buhay na hayop, na as if para sa kanya ay naging isa itong normal na gawain. At dahil sa pagmamahal ng isang ama ay dinala itong si Apart sa isang espesyalista at ipinasuri nito kung may problema ba sa anak niya. Bagamat ginigilawang sa takot ang ama ay hindi naman matukoy ni Apart kung ano nga ba yung nagawa niyang mali. Dito ay makikitang halos sa kalinan ng tatay ni Apart yung doktor habang iginigit ito na clinically wala nga daw siyang makitang problema sa utak ng anak niya. Subalit hindi naman dito tanggap ng tatay ni Apart na ang kanyang anak basta-basta lang pagpipira-pirasuhin ang mga hayop ng walang sapat na dahilan. Habang nakikita naman ni Apart ang nanggagalaiting ama ay sinubukan niya itong pakalmahin at i-comfort. Subalit instead na kumalma ay napaurong ito sa takot na as if lalapitan siya ng isang halimaw. At mula sa pagkakataon na yun ay dito na nakita ni Apart yung pandidiri ng tatay nito sa kanya, na ang taong dapat sana'y makakaintindi sa kalagayan niya at tutulong ay siya din palang kusang puputol sa koneksyon na meron sila. Gamit ang isang gunting ay walang habas nitong pinagsasaksak ang sariling ama. At habang hinahalukay nito yung utak ay hindi nito mapigilan na makaramdam ng saya sapagkat at least magkapareho nga do yung laman ng mga parte nila.
And for the first time ay dito na nga din daw nalaman ni Apart na hindi siya nag-iisa. Nakatulad nga din daw siya ng ibang tao. At para nga din makumpirma ang pagkakatulad niya sa ating bida, dapat nga din daw niyang makita ang nasa loob ng katawan ni Sakamoto. Dahil sa haba ng kwento ni Apart ay binasag ni Sakamoto yung pag-iilusyon nito sa pamamagitan ng pagsabi na ang pamamaraan nito ay mali nga daw. Sinabi naman ni Apart na hindi niya na nga daw kayang makipag-usap sa mga taong katulad ni Sakamoto na hindi naiintindihan ang mga katulad niya. Dito ay nanggalaiti si Apart sa sobrang galit kung kaya't gamit ang strings ay pinagpuputol niya yung mga bakal na poste at supporting beams ng Tokyo Tower habang idineklara nito kay Sakamoto na hindi niya nga daw i-arrange yung mga piraso ng katawan nito pagkatapos niya itong paghiwa-hiwalayin. Makikita naman dito mula sa malayo ang nagko-collapse na tower kung saan sinabi ni Apart na eto na nga yung pagkakataon niya para makakonekta sa mas marami pang tao. Dito nga ay mabilis na kumilos ang ating bida para habulin yung electrical cables na konektado sa papabagsak na parte ng tower. At buong lakas niya itong pinigilan. But unfortunately, hinayaan niya namang maiwang vulnerable siya sa nakakamatay na pagsugod ni Apart, in which ay nagawa nitong puluputan siya ng matalas na strings. Subalit dito nga'y bago pa man makapag-react si Sakamoto ay nakaramdam ito ng napakatinding bloodlust mula sa malayo. At sa paglingon ng ating bida ay makikita dito ang old geezer na si Mr. Takamura. Bali ang order member na to na ipinakita sa previous chapter nandito at naghahanda na para makapunta sa Tokyo Tower. Dito mga idol kung mapapansin nyo, napakalayo ni Takamura para iligtas etong si Sakamoto. Subalit sobrang bilis naman itong hinati yung paan ng isang tower gamit ang isang slash ng katana. Dahilan para maging balance yung kanini papabagsak na tower. Pagkatapos nun agad din naman itong binalik ang katana sa kuluban nito at saka ito tumalikod at umalis. Meanwhile, pagkatapos ng pagpapakita ni Takamura, dito na nga din nagkaroon ng perpektong pagkakataon si Taba para takasan yung pagluwag ng strings sa katawan niya. At kasabay nito isang brutal na counter-attack ang pinakawala ng ating bida, dahilan para tumalsik si Apart papalabas ng tower. Gamit ang sariling strings na konektado kay Apart ay ginamit ito ni Sakamoto para ibalagbag ito pa itaas. Dito rin ay sobrang bilis na kumilos ni Taba at nang magpang-abot sila sa itaas ay isang matinding hampas ang natanggap ni Apart dahilan para tumilapon naman ito papabalik ng tower. Sa pagganti ng pagsugod ni Apart ay namanage ni Sakamoto na putulin yung cord na hawak nito gamit ang bilog na plate o debris na naka-attach sa tower. At habang papahulog si Apart mula sa sarili nitong kagagawan namanage ni Sakamoto na sagipin ang buhay nito sa pamamagitan ng paghawak sa tali na kasalukuyang pangkonektado sa katawan ng kalaban. Sinabi naman dito ng ating bida na bagamat ang isang death row prisoner na nagpaulit-ulit gawin ang pagpaslang ay hindi pa rin huli para magsisi at pagbayaran yung mga kasalanan na yon. And as long as na willing na magbago etong si Apart ay ipinapangako ni Sakamoto na hindi niya bibitawan yung cord na to na kumukonekta ngayon sa kanilang dalawa. Pagkatapos nga nito ay pinaikot-ikot ni Sakamoto si Apart hanggang sa tuluyan niyang hayaan na pumulupot yung tali papaikot sa tower bago rin tuluyang tumama ni Apart papasok dito. At sa pagbaba ni Sakamoto ay makikitang bitbit nito ang walang malay na si Apart at sinabi pa nito na finally ay makakapag-usap na nga daw sila ng mas maayos. Pagkalipas ng isang oras matapos ang labanan sa Tokyo Tower ay nagising na lang etong si Apart na napapaligiran ng mabango at mainit na pagkaing pinagsasaluhan ng Team Sakamoto. Habang nakikiramdam ito ay bahagya pa itong nagtaka dahil ang pagkakaalam niya ay nakikipaglaban siya kay Sakamoto sa tower at dahil dito ay napag-alaman naman ni Shin na gising na nga daw si Apart dahil sa naririnig niya na ito gamit ang clairvoyancy niya. Sa pagpiglas ni Apart ay dito niya nga rin na-discover na etong mga taong to ay hindi naman pala banta sa kanya at napag-alaman din ito na hindi katulad sa grupo ni Slar hindi naman daw siya gagamitin ng mga ito bilang kasangkapan. At ang tanging gusto nga lang daw ng mga ito ay makakuha ng mga impormasyon patungkol kay Slar. Something na na-appreciate ni Apart sapagkat malamang ay eto pa lang talaga yung unang pagkakataong trinato siya bilang isang normal na tao. Kaya naman dahil sa pakiramdam niyang to ay pinili ni Apart na pagkatiwalaan ang mga taong kaharap niya. Considering na kahit pa binibigyan niya ito ng rason para hindi siya pagkatiwalaan ay still willing pa rin ang mga ito na bigyan siya ng pagkakataon. Dito na nga in-reveal ni Apart yung tunay na agenda behind sa pagpapalaya sa kanilang mga death row prisoners. Habang sa kabilang banda naman nalaman na rin netong sina Nagumo, Shishiba at ng iba pang miyembro ng orders na ang pagkakahire sa mga inmates ay temporary lang sapagkat ayon sa kanila ang main objective nitong inmates ay i-distract itong mga high-ranking members ng Association of Assassin para maobliga ang mga ito na hanapin at hulihin ang mga preso while may iwan naman ang association sa mga kamay ng low-level employees. Sa pagkakataon nga na to ay napaka-vulnerable ng JAA sapagkat naiwan lang itong bukas at nag-aantay lang sa pagdating ni Slar. Bale ay dito na nga nagtapos yung chapter na to mga idol at syempre abangan nyo ulit yung susunod nating video.
dahil full display ditong ipapakita ang antagonist sa serye ng Sakamoto Days na si Slar. So dito ko na nga rin tatapusin to at magkita-kita tayo sa susunod na chapter. Bye-bye!